Tiniyak po ni President Bongbong Marcos na maiuwi ng Pilipinas at mapapanagot daw ang pugante na si Zaldico. Mangunguna sa pag-coordinate ang mga Czech officials o doon sa pag-coordinate sa Czech officials ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Makipagtulungan na rin ang Philippine National Police sa police attaché sa Europe para po sa kustodiya naman ni Ko. Ang gid po ng PNP, walang special treatment si Ko pagdating sa bansa. Samantala, nanindigan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na fake news lang daw yung pagpapaaresto kay Ko sa Czech Republic. Tumawag pa nga raw siya sa Immigration Office ng Prague para kumpirmahin na wala si Ko doon. Git naman po ng Pangulo, nakakulong na ang dating kongresista sa Czech Republic kahit wala pang inilalabas na litrato. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So parang nagbabangga ang mga information, no? So kanina, para malaman natin kung ano ba talaga. Kasi ang mismong words ni PBBM hindi nakakulong. Ang sabi ni BBM, nananatili sa kustodiya ng Czech Republic. Parang ganon. So, hindi natin alam kung ano yung pagturing ng Czech sa kanya. Di ba? So, para to confirm, ano ba talaga? Sino ba nagsasabi ng totoo? Si BBM o si Harry Roque? Kasi sabi ni Attorney Harry Roque, fake news daw. Sabi ni PBBM, nasa kustodiya ng Czech Republic. So ang hiling natin sa Malacanang kanina, pengi naman picture. Pengi naman ng video. Picture for proof lagi, diba? no? Para makita natin kung nasa na ba talaga yung pugante na si Zaldico. Para kung totoong nasa custody siya ng Czech Republic. Pero kasi hanggang kanina, wala pang sagot yung Malacanang tungkol dun sa hinihingi natin na picture. Hinihingan din natin ng reaksyon. Over the weekend pa to, pinadala natin yung mismong link nitong statement ni Harry Roque sa kina Undersecretary Claire Castro. So wala pa rin silang sagot tungkol dito sa accusations ni Attorney Roque na fake news yung sinasabi ng Pangulo. Di natin alam kung mananatiling tikum ba talaga yung kanilang bibig tungkol dito sa accusations ni Attorney Harry Roque o ayaw lang nilang patulan. Yeah. 'Di ba? Kasi parang magkakasunod din yung mga issues na mga allegations sa kanila, 'di ba? Tapos alam natin yung PCO, pinapaiting din yung kanilang campaign against fake news. So hindi natin alam kung ano yung treatment nila dito. Okay. Ako naman, since hindi naman issue ito, pwede natin gamitin yung naging report. Kasi nagkaroon ng pagkakataon ang Rappler na tawagan ang Czech authorities. No? Nag-email ata Nag-email sila. Pero sabihin, lahat naman tayo ginagawa yun. Nag-reach out tayo. No? Meron pa nga kami kinontak doon na magsistringer. Dapat para sa atin, naunahan lang tayo ng isa eh. Okay? Pero sa kanilang exclusive report na niname natin sila kasi exclusive nga nila, di ba? Sinasabi nila na Czech police confirm intervention. Ang tawag nila intervention, hindi arrest involving Zaldico. So kumbaga, may exposure talaga si Zaldico sa authorities. No, yun ang gustong palabasin doon. Tapos hanapin ko lang merong isang key na item doon sa kanilang report tungkol sa kumbaga ang bola ay nasa korte nasa court na ng Pilipinas kung ano ang gagawin. So teka, baka nalampasan ko to pero parang kailangan na magkaroon ng coordination ng authorities sila at ang authorities natin. Siguro kasi may timeline yan eh. Kung hindi ka, parang papaalisin ka kung wala naman ng kaso or something, di ba? So parang parang ganun yung ini-imply. Although hindi nga masyadong naging straightforward yung mga sagot doon sa email or doon sa conversation ng Rappler.
with them. Pero di ba So, kasi yun naman yung plano ng gobyerno natin, makipag-coordinate talaga. Yes, actually Sa ang check- oh. ang sabi ngayon ng Pangulo, ang lead agencies, Department of Justice at saka Department of Foreign Affairs para makipag-coordinate sa Czech Republic. Pero May role magpapadala ang rin PNP. sila ng High-Level Coordination Committee para tumutok dito. Pero ang kailangan nating malaman, sino-sino ba yung magiging bahagi, miyembro nitong High-Level Coordination Committee na to. Yeah. Mula ba sa ano-anong ahensya. Pero yes, kanina nagsalita rin yung Philippine National Police na pinaghahandaan na nila sakaling maibalik na nga sa Pilipinas itong si Zaldico. Pero pagdating doon sa kung saan siya ididiretso, saan siya ikukulong kung sakali, decision siya ng Sandigang Bayan. Kasi yung graft and malversation charges na isinampalaban sa kanya, Sandigang Bayan ang may hawak. Pero Correct. reiterate lang natin na yung intervention kasi yung ginamit na term ng Czech Republic, kay Zaldico, not because of the malversation and Correct. graft, but because wala ngang No dokumento papers. nung Traveling- siya kanyang tumawid. Traveling without documents po, ano. Tapos ito yung sinasabi kong parte, i-quote ko na lang ng buo, ano. Yung parte na interesting para sa mga media na nakabasa po nung report ng Rappler. Sabi nung police presidium o yung police na nakausap nila, yung in-email nila, if you require specific information, please contact the police in your country. Kumbaga, dapat tayo, tanungin natin yung mga police natin dito, in turn, yung police naman nila, natin, ang mag-request ng information sa police nila. So gusto nila police to police. Okay. Yan. Dahil meron naman daw international police cooperation via Interpol. Yun yung quote doon. So, ibig sabihin, kasama na sa usapin ang Interpol. Oo. At saka, gusto ko rin kasing maunawaan, paano nga ba na-intercept etong si Zaldico? Kasi di ba nung nakaraang linggo lang pinag-uusapan nating tatlo na, di ba pagtatawid ka by land doon sa Germany, sa Prague, isa siyang malawak na expressway na parang hindi naman din sila ganun kahigpit. Yeah. When it comes dun sa tawid-tawid. So, paanong natukoy na, teka, i-check natin to. Dito nakasakay si Zaldico. Based sa storycon Diba? natin lahat kanina, hindi lang yung storycon ng One News One Pay, pati yung storycon with, Yung with actual News storycon, 5. O, oh. yung News 5. Hindi, yung News 5. Yung News 5, desk at okay. saka Yeah. si Patrick. Lumalabas na recently ay meron nga naging deklarasyon ang German authorities na mag-iigpit sila sa magkakaroon ng spot check. So, na-spot check. Na So, spot tama, check siya. random So, talaga. random na. Oo. Kasi di So, ba, naghigpit. tayo naman, nagpupunta rin tayo sa mga ganung lugar na isa lang ang visa doon sa buong Oo. Yes. lugar na yon. Pero, hindi tayo na-random check. Hindi. Oo. Pero sabi nila, posible pag nagsabi na yung kapag sinabi ng Germany na maghihigpit kami, so ganun yan. Pwede. Kumbaga, i-honor naman nila yan. Pero Oo. pakita nyo sa amin. Which is Oo. recently lang Yeah, nangyari, Recently. sabi ni Jovi nga. So, pwede Oo. nga. Pwede. Pwedeng na random check. Pero hindi natin alam kung bakit may spot checking sila ngayon recently. Meron yata nag-trigger na isa, hindi ko lang maalala yung sinabi sa StoryCon kanina, no? Pero Oo. parang merong dahilan ng pagka-trigger na kailangan nilang gawin yon. Pero again, hindi nila sinasabi na maghaharang sila. Magtatanong Random check. sila, tapos kung mapapakita nyo, hindi naman kayo haharapin. Na-timingan. Baka ganon. Baka ganun. Posibleng ganon ang nangyari. Oo. So, ang hihintayin natin, yung official kwento nila. Sa Europe, di ba sa tren, hindi naman lahat sinecheck kung That is may true, yung may ticket ticket. eh. Oo, random din. Random din siya, bigla ka na lang Oo. tatanungin. Oo. Diba? Oo. So magka magtatangka. May honesty policy Gulatan. Gulatan. Asa na ticket mo? Oo, totoo. Ganon. Hindi ka tulad dito pa nagbubus tayo, di ba? Oo. Gulatan din. Ini-straw juice. Ini-straw. 20 pesos.